Ohayo gozaimasu. Ngayong araw ay maggagala naman tayo. Sabado ngayon, may pupuntahan tayong lugar. Inaaya ko ng mga senpai namin. Ito na nga, nakapag-ayos na ako. Ready na tayo para umalis. Tara na! Yun na nga, nasa train station na nga kami. Dito kami na nagkita-kita ng mga kasama namin. Dito kami nagtagpo-tagpo para isang sakay na lang kami kaagad. Yan, inikot ko muna kayo dito sa train station. Ayun na, tinatawag na kasama ko yung mga kasama naming iba dahil nagkamali kami ng baba, sa kabila pala kami sasakay. Ayun, nasa loob na kami ng train station. At yun, nakababa na kami ng train. Konting lakad na lang kami at sasakay na kami ng barko. Yung maliit lang na barko kasi tatawid kami ng island dun sa pupuntahan namin. Nakarating na nga kami, nasa pila kami ngayon. Ay ko kayong gagamitin namin sa pagbayad pagsakay ng barko. Dito convenience talaga yun. Yung ay ko na yun, yun ang ginagamit din namin sa pagsakay ng train. May napansin din pala kami dito, yun, aso. Lagi silang may kasamang aso dito. Kahit saan kami magpunta, lagi kami may nakakasalubong na may dalang aso. Yung kasi yung pinakapangunahing alaga nila dito sa Japan. Parang anak na rin nila ang turing nila dyan sa aso na yan. At eto na nga, naglalakad na kami papunta doon sa sasakayan naming barko. Doon kami sasakay patawid ng island. Marami kaming nakasabay, ang dami na ng tao doon sa unahan kasi nga sasakay na rin sila patawid. Ayun yung barko na sasakyan namin. Ewan kung barko ba yan o anong tawag dyan. Basta ang alam ko barko yan. Ito, padaong na nga itong isang barko. Magbababa lang to ng sakay at kami na rin ulit ang papalit para sumakay na rin. Yun, aalis na tayo. At eto na nga ngayon, nasa loob na kami. Aakyat kami, doon kami pipwesto sa taas para makita namin yung view at saka yung pupuntahan namin. Medyo siksikan ng konti kasi sabay-sabay yung pasok namin sa loob. Ito nga, nasa itaas na nga kami. Kitang-kita na namin yung pupuntahan namin at saka yung mga taong sasakay ulit papunta dun sa island. Ngayon lang ulit ako naka-experience na sumakay ng barko simula ng bata ako. Ang sarap talaga, ang ganda ng alon tingnan. At dito nga, palabas na kami ng barko. Nasa mismong island na kami at ito nga yung bumungad sa amin yung pwede naming pasukan sa loob. Sana mura lang yung mga entrance dyan para mapasok namin at ma-experience namin lahat. Maganda raw kasi talaga sa loob once na-experience mo lahat. Dito nga, magbabayad na kami sa entrance. 300 yen ang alam ko na binayad namin dun sa entrance. Convenience talaga kasi yung card na yun pwede namin sa train, pwede rin dyan. Kaya medyo nakalibre kami at saka ang bilis lang ng proseso. Yun, nasa loob na kami. At sa loob nga, nakita namin ang daming tao, iba't iba, galing pa ng ibang lugar at may mga foreigner din na kaya namin. At eto nga, napansin ko, kinakausap sila ng kanilang tour guide. Mga foreigner din sila, gaya namin. Dito pala, may napansin kaming mga usa. Agaw pansin sila. Sila yung nagiging isa sa mga attraction dito, lalo na sa mga foreigner. Nangihingi sila minsan ng pagkain pero nasa sayo na lang yan kung mag-aabot ka o hindi. Pero hindi naman sila mapanakit. Maaamo yung mga usa dito. Minsan nga nilalaro-laro sila ng mga foreigner dito. Kasi nangihingi sa kanila ng pagkain. Maaamo yung mga usa, pag-alagala lang yan sila dito sa isla. Kung saan-saan lang yan sila makikita mo, kinagigiliwan yan ng mga tao dito. Minsan pa nga mga bata, matatanda, nilalaro-laro sila. At pwede ka rin kumuha ng picture na kasama sila. Mga maliliit din pala dito na bot na kapag nagutom ka pwede ka bumili. Kaso medyo may kamahalan siya kaya ang ginawa namin nagbaon lang kami rito.
Siyempre pumasok nga na kami dito. Hindi to mawawala, laging meron yung mga souvenir. Pipili ka lang sa loob. Lahat ng klase meron sila. Mapadamit man, mapagamit sa bahay, pang-decorate, bags, baso. Marami sila dito, halos kumpleto silang lahat. At pero syempre, dahil wala tayong budget para dyan, hindi tayo bumili. Nagtingin-tingin na lang tayo, mabusog lang yung mga mata natin. Ang gaganda oh. Hindi mawawala yung pinagmamalaki nilang chopstick, laging meron yan. Tsaka mga traditional cup nila na ginagamit sa house tea, meron sila iba't iba. At itong dinampot ko, ito talaga yung sadya natin dito. Yun talaga yung pinaka-famous dito sa lugar na to, kaya mamaya pupunta na natin yan. Kumuha rin pala ako ng mga video dito sa mga dinadaanan namin. Buti okay lang na kumuha ng video. Mga iba't ibang uri ng pagkain din yan dito na gusto mong tikman. At dito nga, malapit na nga tayo. Konting lakad na lang, makikita na natin yung sinasadya natin dito sa lugar na to. Mula nga dito ay matatanaw mo na yung Higanting Gate na yun talagang dinarayo ng mga turista dito. Bago nga kami makalapit doon sa Higanting Gate na yun ay kailangan mong pumasok dito sa templo na to. Napahinto nga kami dito saglit dahil napuna namin na ito pala yung traditional na dasalan ng mga Japanese. Magdadasal ka lang dito saglit tapos mag-offer ka ng konting barya, ayos na. Ito nga, kanya-kanya na kami nang dukot sa aming mga bulsa. Hanap kami ng mga barya na pwede namin may offer. Ito na nga yung bumungad sa amin pagdating namin sa kalagitnaan ng templo. Sobrang dami ng tao. Medyo di pa sila nakakalapit doon dahil high tide pa. Pero bumaba na rin kami para lumapit doon. Medyo bumababa na rin kasi yung tubig at makapagpa-picture na rin kami doon. Ang Miyajima ay isang maliit na isla na wala pang isang oras sa labas ng lungsod ng Hiroshima. Ito ay pinakasikat sa higanting Torii Gate nito na kapag high tide ay tila lumulutang sa tubig. Ang tanawin ay nirarango bilang isa sa 3 pinakamahusay na tanawin ng Japan. Bagamat opisyal na pinangalanan itong Itsukushima, ang isla ay mas karaniwang tinutukoy bilang Miyajima sa Japanese name na Shrine Island. Ito ay dahil ang isla ay malapit na nauugnay sa pangunahing dambana nito, ang Itsukushima Shrine. Tulad ng Torii Gate, ang pangunahing gusali ng dambana ay tinayo sa ibabaw ng tubig. Ito ang kagandahan sa mga Hapon, talagang binibigyan nila ng kahalagaan ang bawat bagay-bagay o pook dito sa kanila, kaya naman talagang disiplinado sila sa bawat bagay. Nung nakalapit na nga kami, nag-umpisa na kami na mag-picture-picture. Ito na yung mga picture na nakuha sa akin. Hindi ko sinayang yung pagkakataon na magkaroon ng picture dito dahil minsan lang kayo makapunta rito. So yun nga, tapos na ulit yung araw na to. Kita-kita ulit tayo sa susunod na gala o pasyal ko dito sa Japan. Sana nagustuhan nyo. Paalam!